Magandang araw, ako po si Eugene Yama at ngayon ay ating tatalakayin o i-discuss po natin ang ilang mga basic rules of integration. Meron tayong rule 3 kung saan ang integral ng a times f of x is with respect to x is equal to a times the integral of f of x dx where a is constant. O ito yung tinatawag natin constant multiple rule. Rule number 5, meron tayong integral of e raised to kx dx is equal to 1 over k e raised to kx plus c. And the rule number 6, integral of x raised to negative 1 dx or the integral of 1 over x dx is equal to ln absolute value of x plus c. Dito sa rule number 6, makikita nyo ang x raised to negative 1, parehas din siya sa 1 over x kasi pwede natin siyang ibaba sa denominator para maging positive yung kanyang exponent. Magsimula po tayo sa rule number 3 or ang constant multiple rule. Ulitin natin, ang integral of a f of x dx is equal to a integral of f of x dx. So makikita natin sa rule, yung ating constant na a, nilabas lang natin siya at saka natin isosolve integral of f of x dx na magiging power rule. Ito yung isosolve natin. At saka natin i-multiply yung ating constant. Given tayo ng integral of 2x cubed with respect to x. Ang una natin gagawin, ilalabas natin yung ating constant which is 2. At saka natin kokopyahin yung kanyang f of x cubed with respect to dx. Ayan. At saka pwede na natin isolve ito. Itong ating natira, pwede natin isang isolve sa pamamagitan ng power rule. So magiging 2 times integral of x cubed with respect to x 3 plus 1 over 3 plus 1. Base sa ating power rule, no? And plus c. Ayan. So, pwede natin isolve, simplify natin yung kanyang exponent. Kopyahin lang natin yung 2 times x 3 plus 1 is 4 over 3 plus 1 is 4 plus c. At pagkatapos, pwede na natin i-multiply yung ating constant dito. No? So, 2 times x raised to 4 over 4 is 2x raised to 4 over 4 plus c. Ang gagawin natin, pwede pa natin siyang ma-simplify. 2 over 4. 2 over 4 is 1 half x raised to 4 plus c. At ito na po ang final answer. O kaya naman, pwede nating isulat siya sa paraang ganito. Na yung x raised to 4 natin, pwede natin siyang ilagay sa numerator kahit wala na yung 1. So, parang ganito. So, x raised to 4 over 2 plus c. Yan. Pwede po yan. Tama rin po yan. Ayan. So, paano naman kung ang given natin ay naka-fraction? Siyempre, titignan natin kung anong pwede natin gawin o kung anong pwede nating i-modify para malaman natin kung anong rule ang gagamitin natin sa given na ito. So, nakikita natin 6 over x raised to 4. Yung x raised to 4 na denominator, pwede natin siyang iakyat sa taas, isama sa 6, pero magiging negative ang kanyang exponent na 4. Paano yun? So, ganito. Integral of 6x raised to negative 4 with respect to x. So, ayan. Ayan yung magiging itsura ng ating expression. Naging negative siya kasi inakyat natin siya. So, base sa kanyang structure, sa kanyang itsura, no? Pwede natin gamitin ang rule number 3 or constant multiple rule kasi meron siyang 6 na constant o yung kanyang a na ilalabas natin mamaya. At saka yung isosolve natin na exponent or yung f of x sa pamamagitan ng power rule, no? So, ilabas natin yung 6. Kasi yan yung constant o yan yung coefficient niya. Ilalabas natin siya base sa ating rule. So, 6 times the integral of x raised to negative 4 dx. So, kopyahin lang natin to. Ang ginawa natin, nilabas lang natin siya. At saka itong part na to, pwede na natin siyang isolve gamit ang power rule, no? So, solve natin gamit ang power rule. 6, kopyahin lang natin. Integral of x raised to negative 4. Base sa power rule, x negative 4 plus 1 over negative 4 plus 1. Yan. Plus c. So, pwede na natin siyang i-simplify. Simplify lang natin yung exponent, no? So, 6 times
negative 4, negative 4 plus 1, unlike sign, we're going to subtract. Magiging negative 3, copy the sign of the larger number. Over negative 3, ganun din. Plus C. Ayan. So dito, pwede natin siyang, ang ating constant na 6, pwede na natin siyang i-multiply sa fraction natin. Magiging 6x raised to negative 3 over negative 3 plus C. Ayan. Pero makikita nyo, ang kanyang exponent negative. Pwede natin siyang ibaba para maging positive siya. Kaya magiging ganito ang ating expression. 6 over negative 3x raised to positive 3. Magiging positive na siya kasi binaba na natin siya plus C. So kung makikita nyo, 6 over 3. Pwede pa natin siyang i-simplify. No? Masisimplify pa natin yan. Ang 6, tignan nyo, ang 6 pwedeng i-rewrite as 2 times 3. Diba? Pwedeng i-rewrite as 2 times 3. Over negative 3x raised to 3 plus C. Ano pwede natin i-cancel? Pwede natin i-cancel yung 3 sa taas, pwede natin i-cancel yung 3 sa baba. Hindi kasama yung negative ha. At ang matitira, yung 2. So, ang magiging final answer natin, 2 over negative x raised to 3 plus C. Ayan. So, kung makikita nyo, nasa baba, negative. Tandaan nyo, kung alin man sa baba o sa taas, alin man sa dalawa, sa numerator or denominator, ang negative sa fraction, pinapaging negative niya ang buong fraction. Kaya ang magiging final answer dapat natin, ang magandang final answer natin ay negative 2 over x raised to 3 plus C. Ito na po ang final answer. Ayan, dito na tayo sa rule number 5. Sa rule number 5, nakikita natin na ang integral of e raised to kx with respect to x is equal to 1 over k e raised to kx plus c. So makikita natin, nagdagdag lang tayo ng 1 over k at kinopya natin yung original na given, no? So dito, example number 1. Meron tayong integral of e raised to 5x dx. So anong gagawin natin? Susundin natin yung structure nito. So 1 over k. Ano ba yung k natin? Ang k natin yung 5. Ayan o, 5x. Kx, ang k natin 5. So 1 over 5. No? At kukopy lang natin, makikita nyo, same lang siya sa ating given. So e raised to kx, so e raised to 5x. 5x plus c. So yung, tandaan natin, yung dx, para siyang, yun yung nagiging plus c. Ito na yung final answer. Since wala na tayong masisimplify na ano nandyan. O kaya naman, pwede natin siyang isulat sa paraang ganito. Since 1 naman siya at mayroon siyang times e raised to 5x, pwede nating ilipat yung e raised to 5x sa numerator. Kaya magiging e raised to 5x over 5 plus c. Yan, tama rin po yung ganyang format na sagot. Tayo sa rule number 5. Ang rule number 5, integral of e raised to kx with respect to x is equal to 1 over k e raised to kx plus c. No? So kung ano yung k natin dito, naka-raise sa e, yun yung constant, ilalagay natin siyang, gagawin natin siyang fraction na may numerator na 1. Tapos kukopihin lang natin kung ano yung expression dito plus c. So tignan natin. We are given 8 e raised to 3x with respect to x. So, anong una natin gagawin? Ang una natin gagawin, titignan natin kung yung ating given ba, parehas ba siya sa rule number 5. Sa rule number 5, walang constant dito nakatabi siya. Meron siyang constant na 8. Ang pwede natin gawin, pwede natin i-apply yung constant multiple rule kung saan kapag may constant o coefficient, ilalabas natin siya. Ilabas natin. 8 integral of e raised to 3x with respect to x. Ayan. So makita natin, parang ganito yung ginagawa sa constant multiple rules. Kasi meron siyang 8 na constant o coefficient, no? So ang gagawin natin, standby muna sa labas yung 8, no? Yun yung constant. At saka natin isolve to. Since parehas na siya sa structure ng ating rule number 5. Ano ba ang gagawin natin dyan? E raised to 3x.
1 over k. So, 1 over k. Ano ang k natin? Ang k natin, yung 3. So, 3. No? 1 over k. Meron na tayo. E raised to kx. Ano ang e raised to kx? E raised to 3x. Yun yung ating e raised to kx. So, e raised to kx. So, copy lang natin. Then, plus c. Ayan. Hindi pa tapos yan. Kasi meron pa tayong 8 times 1/3. So, solve natin yan. Multiply natin. 8 times 1/3 is 8 over 3. Tapos, copy lang natin yung mga nasunod. E raised to 3x plus c. So, this is the final answer. 8 over 3 e raised to 3x plus c. Ngayon, paano naman kung negative, meron tayong negative dito? Ganun lang din yun ang ating gagawin. Same process lang, pero mag-iiba lang siya sa pag-compute kasi may negative. Susundin lang natin yung mga nakaraang rules kung paano mag-solve na may negative. Ganun lang din. Meron tayong negative 6. Ilalabas natin yung negative 6, no? Kasi siya ay isang constant. At kukopihin natin yung part na to para maging same siya sa structure ng ating rule number 5, no? So, nilabas lang natin yung 6 para nakita natin, ganito na ang itsura. Pagkatapos, copy lang natin yung nilabas nating negative 6 o yung ating constant at saka natin siya isolve gamit ang rule number 5. So, ano ba ang kailangan gawin? 1 over k. 1 over, ano ba yung k natin? Yung k natin, yung 2, yung katabi ng x. So, 1 over 2. Tapos, kukopihin lang natin ulit kung ano yung ating expression dyan. So, e raised to 2x plus c. So, ayan. Pagkatapos, pwede na natin isolve ito. No? Negative 6 times 1 half. Negative 6 times 1 half, negative 6 over 2. E raised to 2x plus c. At pwede natin siyang i-simplify, no? I-simplify natin siya. Negative 6 divided by 2. Negative 3. I-copy lang natin to, raised to 2x plus c. Ito na ang final answer. Ayan, move na tayo sa rule number 6. Ang rule number 6 daw, ang integral ng x raised to negative 1 with respect to x or integral ng 1 over x with respect to x is ln absolute value of x plus c. So, anong kaibahan nito sa ibang mga rules of basic rules of integration? So, kung makikita natin kanina sa constant multiple rule, parang ganito siya. Nag-raise tayo ng negative number. Pero ang kaibahan dito, ang x natin naka-raise sa negative 1. Or kung nasa fraction form siya, ang x natin sa denominator naka-raise lang sa 1, no? Kapag naka-raise sa 1 ang x sa denominator, or kung nasa numerator siya or parang whole siya, pero naka-raise negative, pero 1, ang gagamitin natin ay rule number 6. Huwag tayong malilito. Ang gagamitin natin rule number 6. So paano ba 'yon? So kapag ganyan ang itsura o structure ng ating expression ng sagutan na integration, ang gagamitin natin na sagot, ln absolute value of x, kung ano man yung x, plus c. So, try natin with this example. 7 over x with respect to x, no? So, 7 over x. Pag tinaas mo siya, since ang kanyang denominator, x, raised to negative 1 lang, rule 6 gagamitin, tandaan. Itataas natin siya, no? Para masolve natin, iakyat natin siya sa taas, pero magiging raised to negative 1. So, pag tinataas, nagiging negative, ganun yung ating rule, no? So, raise na siya negative 1. Ano makikita natin? Hindi po natin gagamitin ang constant multiple rule na rule number 3, no? Kasi negative 1 ang kanyang exponent. Pero, parang may gagamitin tayong part doon. Makikita natin, meron tayong 7 na constant. Meron tayong 7 na coefficient. Pwede natin siyang ilabas. Kasi dito, wala naman siyang nakalagay na constant o ng coefficient So, ilabas muna natin siya para hindi tayo malito. So, 7 and the integral of, times the integral of x raised to negative 1 dx. So, para yung part na ito, pwede na natin siyang isolve kasi same siya sa rule number 6 gamit ito. So, solve natin tong part na to gamit ang rule number 6. So, 7 times x raised to negative 1 with respect to x is
ln absolute value of x plus c. So, ang gagawin natin, 7, mumultiply lang natin siya dito. So, magiging 7 ln absolute value of x plus c. Yan na po ang final answer. No? So, ulitin ko, kapag meron siyang coefficient o kapag ang numerator niya ay more than 1, ilalabas lang natin siya para hindi tayo malito. Tapos, i-multiply na, gagamitin natin isosolve natin to gamit tong ating rule at saka natin ipag-multiply yung dalawa. And the final answer. E paano naman kung ganito? 5x raised to negative 1. Ganong process lang din ang gagamitin natin, no? So, ilalabas natin yung 5 and x raised to negative 1 with respect to x. 5 times, solve natin to gamit ang rule 6. Sabi sa rule 6, ln absolute value of x plus c. Then multiply natin. 5 ln absolute value of x plus c. And that would be all for this video. Thank you for watching. Have a nice day.